Yo guys, what's up? This is me. We are back. So pag-usapan po natin itong matinding plano ngayon, no? Ng bansang Amerika na pagpasok sa Strait of Hormuz kasama po yung malakas na puwersa nila. So anong kanilang gagawin? Lulusubin ba nila mga sangkay? Matindi yung kanilang gagawin mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Dito lamang po kasi natin pag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Alright? Kagaya po na ito. Ngayon kasi, mga sangkay, ito ang nangyari. Ayon po kasi sa report, US Naval Escort Mission sa Strait of Hormuz sisimulan na sa Lunes. So ano ang mayroon dito? Sisimulan na ng United States ang pag-escort sa mga barko sa pagdaan sa Strait of Hormuz. So ano kaya ibig sabihin na ito? Yung mga lahat ng mga oil tanker babantayan na ng Amerika papalabas nang walang bayad. Kasi marami pong stranded ngayon dyan sa Strait of Hormuz eh. Kasi hinaharang ng Iran. Eh ngayon, kung gano'n ang gagawin ng Amerika, aba, mga sangkayari dito ang Iran. Kung tututuhanin talaga ito. Pero sisimulan na nga daw sa Lunes. Base sa pahayag ni US President Donald Trump, ang tinaguriang Project Freedom ay gagawin na ngayong Lunes, May 4, Okay. So ngayon na nga po ito, mga sangkay, ngayong araw. oras sa Amerika. Ngayong araw po yan. Sabi dito, in all cases, they said they will not be returning until the area becomes safe for navigation and everything else. This process, ito daw po ang tawag dito, Project Freedom, will begin Monday morning Middle East time. So, ngayong araw ata ito mga sangkay, kasi May 4 eh. Sisimulan nila ang pagbantay o pagsama, parang i-escortan po nila. Yung big sabihin, puwersa ng Amerika, sabay-sabay kasama po itong mga oil tanker para makalabas po sa Strait of Hormuz. As in, gagastos yung Amerika sa ganyan. Abay, pambihira. Ang naval escort mission na ito, ayon kay Trump, ay isang humanitarian effort ng US upang tulungang makausad ang mga neutral vessels na nabinbin sa Strait of Hormuz dahil sa kanilang hidwaan ng Iran. Ayan, mga sangka, ito yun, Ito yung mga hindi makalabas na mga oil tanker o mga vessel na galing po doon sa mga sa Persian Gulf na dumadaan po sa Strait of Hormuz. Inaharang po kasi talaga sila ng Iran. At kung sila ay lalagpas, babakbakan sila ng Iran. Kaya ngayon mukhang maganda itong gagawin ng Amerika kasi hindi makakapalag po dito yung Iran. Gayunman, nagbabala si Trump sa anumang pangahadlang sa gagawing pag-asiste nila sa mga barko at tiyak na haharapin ng kanilang militar. Ayan na. Sabi niya, if in any way this humanitarian process is feared with, that interference will unfortunately have to be dealt with forcefully. Thank you for your attention. So talagang peperasahin nila kapag humarang, halimbawa yung Iran biglang dumating, babakbakan nila mga sangkay. Ang hakbang na ito, ayon kay Trump, ay base sa kahilingan ng mga bansa na ang mga barkong pangkalakal ay stranded ngayon sa Strait of Hormuz dahil sa nangyayaring tensyon doon. Aba, pag napalabas nila yan ng maayos, bahagyang bababa ang presyo ng oil sa buong mundo. So sana totohanin to ng Amerika. Ayon sa US Central Command, bukod sa guide missile destroyers, magpapadala ang US ng 100 eroplano Yun. Yan ang maganda. at nasa 15,000 sundalo para Yun. sa escorting mission. Yun ang maganda, mga sangkay. So, lahat ng mga naroon na mga oil tanker, palalabasin nila lahat. Good job, Amerika, kung ganun. Kita nyo, may nagawa yung US. Pero bibilib ako kapag nangyari na to. Ayan po, magpapadala sila ng 100 na mga, mga jet fighter.
Tapos meron pong, ayan o, 15,000, mga libu-libo po ito mga sundalo ng Amerika, pupunta dyan para sabay-sabay na eskortan at kung may haharang na mga taga-Iran, na mga puwersang Iranian, talagang yayariin din po ng Amerika. Subalit matapos ang anunsyo ni Trump, naglabas ng pahayag ang ilang opisyal ng Iran na Yun. tumututol at nagbabalas sa gagawing pakikialam ng US sa Strait of Hormuz. Ay, okay, tingnan natin anong gagawin nila. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Committee, ang gagawing ito ng Amerika ay paglabag sa ceasefire. Okay? Warning pa, sabi niya mga sangkay, any American intervention in the process of the new Strait of Hormuz maritime system will be considered a violation of the ceasefire. The Strait of Hormuz and the Persian Gulf are not a place of rhetoric. Pero may magagawa ba sila sa Amerika? Yan ang tanong, may magagawa ba sila sa US? Tugon naman ng Iranian analyst na si Sayed Mohammad Marandi, walang barko ang papayagan ng Iran na makadaan ng walang pahintulot. So, anong gagawin nila? Papalagan nila yung Amerika. Ang gagawin ng Iran, papalagan nila yung, kasi sabi dun, sobrang laki ng puwersa na ipapadala dyan eh. Kapag ginawa po yan ng Iran, bakbakan to. Talagang babalik ulit, sisiklab ulit ang digmaan. Baka tuluyan na po sila ng Amerika. Habang ang Iran Revolutionary Guard naman, sinabing gagawin nilang crematorium ng US forces ang Strait of Hormuz. Aba, matindi. Kaugnay naman ng kasunduang pangkapayapaan ng dalawang bansa. Sinabi ng Iran na may tugon na si United States President Donald Trump sa ipinadalang 14-point plan nila para tapusin ang gyera sa gitnang silangan. No, I haven't. I'm looking at it up here. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording. Yeah. Samantala, natanggap na anya ni Trump ang proposal at pag-aaralan pa niya anya ito. Positibo naman anya ang takbo ng pag-uusap ng mga kinatawan ng US at ng mediator na Pakistan sa pakikipag-ugnayan sa Iran. Kinumpirma naman ng Iran ang sagot ni Trump at may nais lamang itong baguhin. Anila, pag-aaralan nila kung katanggap-tanggap ba ang iminumungkahing pagbabago o hindi. Okay? Base sa ulat, papayag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz kasabay ng pagtatapos ng US blockade. Okay. Magpapatupad ng pangkalahatang ceasefire sa buong Gulf region, kabilang ang Lebanon, Israel at Hezbollah. Pagbawi sa lahat ng sanctions at freezed assets ng Iran at payagan itong malayang makipagkalakalan sa ibang Arab countries. Okay. Hindi naman tiyak kung totoong Pero okay yon kung ganun mga sangkay. Pero ayun na nga po. Nagkakaproblema sila sa Strait of Hormuz. Kanya-kanya silang ano dyan eh. Pataasan ng pride eh. So, tingnan natin kasi maglalabas na malakas na puwersa ang Amerika eh. Then, ang sabi po ng puwersa naman po ng Iran, eh talagang lulusubin nila yung mga barko na mangingialam. So, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya nila. Mayag ang Iran na pansamantalang suspindihin ang uranium enrichment nito sa loob ng 15 taon. Matapos ang 15 taon, ay saka lang nito gagawin ang uranium development, ngunit para sa civilian purposes lamang. Noel Polyarco. So, ayan mga sangkay, no? Ano ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.